Ito na, napakaganda po yung hapon natin guys, para po ito sa mga supporters po ng Duterte. Wala na, dito na, iiyak na yung mga kalaban nito guys. Meron na pong impormasyon si tatay natin dito, kaibigan. Nako, totoo yan. Kailan lang po ito nakita ninyo? Ay guys, meron pong impormasyon po na nakuha si tatay ngayon. Swerte tayo. Alam po niyo guys, marami pong nagpatanong din sa atin kung ano na ang kaso ni Tatay Digong po doon. Kailan po ba mawalan po daw ng visa yung kaso? Alam po niyo guys, nung ipinapaabot ng ating kaibigan, wala na. Hinay naging kaayo ang mga ebidensya. Ngayon, ang nakuha ni kaibigan po ngayon, subukan po natin pakinggan po kung ano man po yung nakuha ni tatay na good news po para po sa mga supporters ng mga Duterte. Tay. Uy, wow. Grabe, hindi ako makapaniwala nito guys. Meron pong nakuha si kaibigan po natin ngayon na impormasyon tungkol po sa kaso ni tatay. Walang mga witness po na naglutang po ngayon doon sa Netherlands. Napakaganda ito guys na balita, dahil po ay mas lalo itong hihina ang kaso na hinaharap po ni Tatay Digong, dahil po walang mga witness, walang mga biktima ang nagbigay po ng tugon sa panawagan po ni Kaupman, no? Yung abogado ni tatay, dahil po ay hinahanapan po talaga sila ng ano yung hinahanap sa kanila, kaibigan? Yun, hinahanap po yung mga ID, kung sino man po yung biktima noong si Tatay Digong pa yung namumuno. Ito na po ang unti-unting matutupad na mga hula ng ating mga kaibigan guys. Abangan na lang po natin guys sa susunod na update, dahil po hindi pa natapos, pero napakaganda na ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Diretsuin mo na lang tayo para po hindi na po yung mga tao ngayon. Wala na, sabi ng ating kaibigan guys, nanalo na si Tatay Digong. Nako, talo na yung mga kalaban guys. Dito ninyo malalaman ang katotohanan po na magaganap pa dito. At saka meron po ngayon na mabalisa sa kanilang mga ginagawa. At nakikita ng ating kaibigan, hindi hihinto ang mga kalaban ni Tatay Digong na makahanap sila ng mga witness na lumutang po sa kasong ito. Ngunit wala silang maipakita na mga ebidensya, lalo na yung mga ID na hiningi po ng abogado ni tatay. Ilan lang po ang dineclare po nila na mga biktima noon. Aabot po ng 30k na patay, at saka 300,000 na mga biktima yung mga nasagasaan po sa drug on war ni Tatay Digong noon. Ngunit dito na mag-uumpisa po ang risbakan po dito, kaibigan. Dito po ninyo ngayon guys, nabuking na. Dito po ninyo ngayon guys, mabubuking po ang mga taong nagdiin ka tatay, lalo na yung ICC. Sabi ng ating kaibigan, unti-unti nagsasabi na ang ICC kung bakit nakikialam sila sa kaso na hinaharap ni Tatay Digong dito sa ating bansa. Bakit po sila ni-request? Unti-unti na nalalaman po, booking na po ang mga taong pakana nito. Kaya maghihintay na lang po tayo dito sa mga susunod po na ipapaabot kay Tatay Digong, kung ano man po ito. Sana kaibigan, gusto ko lang malaman ba, kumustahin natin yung kalagayan ni tatay. Wala po bang karamdaman po na malala po sa kanya? Yun po ang pinaka-importante natin malaman, para po yung mga tao kumpleto ang kanilang good news na makuha sa inyo. Grabe.
Yung mga sinasabi ng ating kaibigan guys, kahit pasabihin po ng iba ng mga baser, hindi totoo, gawa-gawa. Pero bakit nangyayari, no? Sinabi po natin noon sa 2025, magugulo, no? Magulo. At may gulo nangyayari. Ang hindi pa nangyari guys, yung World War III. Sana naman po ay walang mga tao na mapapahamak sa World War III. Sana hindi po ito magkatotoo. Sana po. Kaya ako po ay lubos nagpapasalamat sa inyo kaibigan. At saka yung mga tao na sumusuporta sa atin na lagi pong nag-request, nagtatanong kung sa lahat po ng makapanood sa atin, yung mga tanong po ninyo na hindi ko po na tugunan, medyo hindi maganda po para sa iba kapag ito ay mapakinggan nila. Medyo masakit at medyo hindi maganda talaga pakinggan. Ako ay humihingi sa inyo, lalo na yung mga kaibigan natin, ayaw po daw nila na makasakit po ng kapwa na tulad natin, no? Kaya kaibigan, ano po ba ang pinakalas po ninyong ipaabot sa mga tao ngayon na nagsuporta kay Tatay Digong? Sabi ng ating kaibigan, sa totoo lang guys, malaking tulong po ang mga supporters ng mga Duterte ngayon. Lalo na sa kanilang pagdarasal, lalo na sa kanilang pagsuporta. Dahil po hindi po sila gumawa po ng talo ng mga Duterte. Dahil kung gumawa kayo, nagpadala kayo sa problema dahil po sa iyong pagsuporta kay Tatay Digong, sigurado na maling hakbang talaga doon tayo matatalo. Ngunit may pinakamagandang nakuha si kaibigan impormasyon na yung kalaban ni Tatay Digong, hindi na po maganda ang pag-iisip ngayon. Dahil po ay alam na nila na unti-unting nahuhukay ang mga ginagawa nilang kamalian po dito sa batas natin. Hindi po dapat sana na pinapakialaman po ng ibang lahi, taga ibang bansa. Kaya kaibigan, maraming salamat ulit sa inyong mga paabot. Shout out pala sa nag-request nito, Sir Bidoy, no? Salamat po sa inyong suporta. At saka sa nagpatanong din sa atin sa taga ibang bansa ngayon na si Ma'am Idna. Salamat, mag-ingat po kayo. Dahil po nakikita po daw nila guys na walang ibang papalit sa pagka-presidente dito. Ipinapaabot po nila. Hindi na po mapipigilan si Sara Duterte. Kaya marami ng mga tao na bumabaliktad po ngayon.